Okay, recording. Okay, minimize ko lang yung window para nakikita ko dito sa end ko. Okay, muli, magandang umaga, Niners. Ayan. So, Happy New Year sa ating lahat. Manigong bagong taon sa ating lahat. So, bago tayo magsimula, simulan natin ang ating klase ng isang mataimtim na panalangin. Okay, pakinggan natin yung ating panalangin. Nakikita niyo na ba yung ating slide? Yes, ma'am. Okay, sige. Ama naming bukal at tagapagtaguyod ng karunungan, dakilang pinagmulan ng lahat at siyang tamang daan. Naway tanggapin ang aming pasasalamat sa iyong mga biyaya at buong pusong paghingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang pagkakasala sa iyo at sa aming kapwa. Gabayan ninyo po kami sa aming mga gawain sa araw-araw. Bigyang lakas at husay sa pagharap sa bawat pagsubok ng buhay, habang nananatiling nagpupunyagi at nagsusumikap para sa ikauunlad ng aming sarili at pamayanan, at para sa ikararangal ng aming paaralan at bansang Pilipinas. Amen. Yan, so magandang umaga muli sa ating lahat na kabilang sa Niners Department. Ayan, ilalagay ko lang yung aking window para makita natin yung ating slide. Ayan. Bago ko pala stop presenting ko muna, check ko muna yung attendance natin para sa araw na to. So, kukuhanan ko lang ng screenshot. So, magsimula kay Adrian Jamsey hanggang kay Zalun Meljun. So, alphabetically arranged yan. So, meron tayong 32 na participant sa araw ng Enero 4, 2022. Ayan, may pumasok pa si Michiko Nicole. Ayan, magandang umaga and Happy New Year sa ating lahat. Okay, so 33 tayo nakapasok as of this moment. Okay, screenshot ko lang for attendance. Okay, then i-flash ko na yung ating screen or ating slide. Ayan. Yan, magandang umaga. So, ito yung pinakauna nating klase para sa taong 2022. Kailangan ko magklase para tuloy-tuloy ang klase natin at tayo walang istorbong mga activities. Ayan. So, muli, pinapaalala natin ang ating kasabihan sa asignaturang Filipino. Ang lahat ng kabilang sa aking klase ay mahalaga tulad ng nakararami. Ayan, mahalaga ka tulad nila. So, sa taong ito, uso ang ating New Year's resolution. Meron ba kayong itinalagang New Year's resolution o nananatili pa rin kayong nabubuhay sa taong 2021? Bago tayo magsimula, personal stories muna. Ayan. New Year's resolution, sinong gusto mag-share ng kanilang nais baguhin o nais makamit sa taong 2022? Meron ba? Ayan, wala. Sinong gusto mag-share ng kanilang New Year's resolution? Magtawag ako. Dalawa lang nagre-recite. Ayan. So, mini, mini, mini mo. Rosemary Ambatali. Diyan mo si Rosemary? Hello, Rosemary, anak? Wala. Sige. Ayaw mag-share? Si ano na lang, si Ian Michael. Ma'am, New Year's resolution, anak. magbabago na nga yung 2022. Magbabago? Yung dating mabuti, magiging masama, anak ba na pagbabago? Anong pagbabago ang nais mong makamit si Ian Michael? Pagsunod sa magulang. Okay. Sige, thank you very much. Sino pa ang may nais na makamit? Pwede namang makamit, nais baguhin, nais simulan, ayan, pwede yon.
Bahagi pa, Magpapayat, ma'am. Anika Pakis, magpuyat? Magpapayat. Magpapayat. Ay, magpapayat. Ayan, parang kasama ako dyan sa New Year's resolution. Okay, basta hindi ka sasama ng katawan, why not, ano? Para maging healthy, okay yan. Meron pa? Thank you very much, Anika. Di ba kayo nagsulat? Hindi naman necessary ano sa pagbubukas pero maganda lang din kasi na meron tayong binabalik-balikan at the end of the year o kaya sa pagsimula ng isang taon. Ayan. Siguro dahil mga youngster pa kayo, hindi nyo pa nakikita yung essence niya. Pero ako gusto kong may mga list din ng dapat gawin ngayong 2022. Ayan. Kung ako lang, madami. Yan. Di na ako magpapautos, sabi ni Babylin. Hala ka! Hindi na siya magpapaloko ngayong taong 2022. Nice. Dalawang uri lang daw naman ng taong meron sa mundo, anak. Yung nanloloko at nagpapaloko. Ayan. Kaya wag kang pumili sa dalawa. Okay? Pero okay yan, nak. Maging matalino tayo, maging wais tayo sa taong 2022. Meron pa ba nice mag-share ng kanilang experience? May mga pinuntahan ba kayong lugar ngayong okay, last year, bago nagsimula ang 2022? Namasyal ba kayo? Ayan. Yes. Yes, ma'am. Oh, saan ka nanggaling ni Alexa? Ma'am, sa Jadi, ma'am. Oh, sana all nakapasyal. Ako dito lang sa bahay, nood-nood lang. Tamang tunganga lang nung bagong taon. Sino pa? Ang mga may pinuntahan. Napuntahan nyo naman na siguro yung Bougainvillea Farm ba yun? Parang uso siya nung December, no? Ayan. Sariling sinik... Saan pangalan ng lugar na yon? Nakalimutan ko na ba? Sa Alicia yata yun, no? Yung may... Bountiful, ma'am. Bountiful. Correct, Bountiful. Ayan. Pasyalan nyo yung mga local tourist spots natin kasi mura lang namin pamasahe kung may sasakyan kayo as family. Maganda rin namang makapasyal, ano. Kung walang budget, at least malapit lang. Ayan. So, iba rin naman yung mayroong bakasyon. Dapat nag-rest kayo o wala kayong masasabi sa akin as in full time. Hindi ako nagbigay ng activities during the vacation. Ha? Ayan. Sana masaya kayo. Regalo ko na yung walang istorbo sa inyong lahat. So, kagabi lang ako nag-check para hindi na mag-notify sa inyong mga class, Google Classroom. Ayan. At nag-extend pa ako sa quiz nyo or sa exam nyo, ha? Yung mga hindi nakakuha ng hard copy, sinend ko yung soft copy, mag-answer sheet na lang kayo. Okay? Yung mga hindi nakakuha ng hard copy. Kung gusto nyo makakuha ng hard copy ng inyong exam, ay pwede kayong pumunta sa guard. Naghihintay lang doon. Okay? So, kung hindi naman, nasend ko na sa Google Classroom. Pati yung kopya ng ating RBI. Ayan. Marami akong nabibigyan ng 60 over 100 points kasi nga, hindi yata nasusundan ng rubric. May rubric tayo. Swerte naman nakaka 100 points. Maganda. At saka iikwan ko lang, itong si inuutakan ako nitong si Gapfood, Elijah. Paulit-ulit yung pag-take mo ng yung picture na ginagamit mo dun sa panonood mo. Elijah, ha? Kaya binawasan kita ng puntos sa RBI mo. Late na kasi ma'am. Late na. Mag-take ka na lang kahit late naman, di ba? Basta may kopya kayo, nasa FB page naman ng RBI yata. Loko ka? Palitan mo yon. Bago naman, every time na mag-notes ka, may picture ng notes, yung tinake note nyo, may picture nyo na nanonood at the same time yung screenshot para makuha nyo yung 100 points. Iba rin yung ikitataas ng grading nyo kapag may RBI kayo, ha? Reminder lang. Siya pang panghila pag dagdag points. Kung iba nagka-line of 7 kayo, panghila nyo yung RBI. Okay? So, paalala ko, may rubric tayong dapat sundan. Lahat ng nag-submit, mga, lang, siguro, 25% lang nakakasunod ng rubric. Lahat puro screenshot lang. So, may bago tayong grading system for RBI. Ayan. So, reminder lang. Okay, so ayan, maganda naman nakarinig ako ng mga stories sa mga bakasyon ninyo, sa mga New Year's resolution ng iba. Yung iba siguro, bubuo pa lang. Ayan. Okay, so muli, dadako na tayo sa ating aralin. Hindi ako nakapagbigay ng module dahil exam yung aking dinistribute. Gawa rin ng kulang yung time namin noon at nagkulang sa printer. So, gawin pa man, gusto ko namang hindi ako nakapagbigay ng bakasyon ng module, bawiin na lang natin this year. So, ngayon naman, ito yung lesson nyo noong nakaraan na hindi natin na-take. Nagbigay lang ako ng materials, yung ang hatol ng kuneho. Napanood nyo ba yon yung nasa Google Classroom?
Yes, ma'am. Okay. So, kung hindi man na-take, at least i-discuss natin na pahapyaw yung story ngayon. Ayan. So, kung hindi nyo alam, tadako na tayo sa bansang ito. Alam ko, kilalang kilala nyo to, napapanahon, sikat na sikat pa nga ang kanilang mga idolo doon. Pero titignan ko kung gaano nyo kakilala yung karamihan ng groups nila. So, sikat yung mga groups ngayon, ano? Okay. Papakita ko, mga 15 yata na larawan dito. Sana makuha nyo lahat kung sino sila. Iba't ibang generation, so parang fourth generation na yata ng celebrity idols nila yung nailagay ko dito. So, fully kilala nyo sila. So, yung bansa kasi na pag-aaralan natin ay kilala sa mga grupong ito. Okay, ready na ba? Hindi na muna tayo magka-class point, ano lang, kung sinong nakaalala, bigkasin nyo na agad. Kahit di na kayo magtaas ng kamay dyan sa virtual natin na kamay, pwedeng sumagot na kayo kung kilala nyo na yung group, okay? Let's start. Stray Kids. Uy, nice. Talagang K-popper si Maria Viviana Calamagi. Tingnan natin kung correct siya. This is Stray Kids. Sino ang kanilang main vocal? Kilala mo na? Or basta kilala mo lang sila as a group? Ma'am, kilala ko lang po sila as a group. Okay. Ako ito lang, yung nakaganyan. Si Chan ba yan? Okay. Next. 1 point na agad. NCT. NCT ba? Another guess? May hula pa ba? Marami sila. 17. Ayun. Okay. Okay, correct. It's 17. 17 ba talaga sila? Parang wala naman silang 17 pero marami sila. 13. 13 na. Okay. Next. TXT. O yun, marami nakakilala dito dahil sikat ng big hit company yun. TXT means? Anong ibig sabihin ng TXT? Tomorrow by Together. Talagang kilalang kilala nyo. Okay. Correct. Next. Icon. Ooh, wow, Michiko. Hindi yata sila nag-comeback ngayon, tsaka hindi sila kilala ngayon kasi mayroong sigalot yung company nila. No, parang hate yata ng Korea yung company nila ngayon. Pero nauna yata sila, no? Senior sila. Icon is correct. Nice. Next. 21. Wow, kilala nyo pa rin kahit disbanded na because of Sandara Park and CL siguro. Correct, 21. May sariling atin dyan, no? May dugo, ay hindi pala dugo, as in pusong Pinoy, Sandara Park. Pero pure Korean siya. Girls' Generation. Wow! Buhay pa ba ang grupo nito? Hindi pa sila disbanded, no? May umalis lang na members. Correct? Girls' Generation. Nakakarami si Michiko. Next. Big Bang. Ooh! Sheena and Maria Bibiana. Kilala nyo pa rin sila. Parang una na to, second generation yata sila. Mhm. Si Sungri kasi ang ano dyan eh. May fault kung bakit sila hindi pa nagka-comeback. Correct! Next! Fourth gen. NCT. Mhm. Treasure. Oh, sino yun? Si Eileen? Ancheta? Wow, nice. This is Treasure. Okay. Bago lang yata, bago sila last year yata sila nag-debut. Ayan. Next. And Hypen. Sabi ko na eh, basta big hit ngayon. Kilalang kilala ng tao because of alam nyo na, seniors nila. Next. And Hypen is correct. Kanina ko pa naririnig to. NCT. NCT pero part lang ng group, no? NCT 127 ba? Parang hati yata sila, ganun yata yung rules nila. Ang dami kasi nila. Correct! NCT. Next. Twice. Ooh. Correct. Twice. Ang galing. EXO. Tapos biglang sumigaw. Bias nyo, halata. Ayan. EXO is correct. Red Velvet. Wow! Nice. Velvet. Red Velvet is correct. BTS. Okay, ang nasa top of the the game of the male celebrity idols
Kilala sa part ng Europe and US. And all over the world na ngayon na dominate nila. So, BTS. Correct? And Blackpink. Blackpink in your area. Okay. So, anong bansa? Korea. Very obvious, it's Korea. Okay, bago pa nakilala itong mga K-pop idols nyo, nakilala pala ang Korea sa pabula. So, ilagpasan muna natin yung mga K-pop idols nyo. Pumunta muna tayo sa kanilang literature. So, pabula. Ito yung ating layunin, hindi ko nababasahin, no? Nasa material nyo naman. I-open lang natin yung kopya natin para sa lesson nating pabula, okay? So, na-review nyo yung mga K-pop idols nyo. Kung magpapaquiz ako, wala sila. Okay, stop presenting ko muna. Gagaling nyo. Halos lahat na hulaan nyo. Baka yan lang yung ginawa nyo buong bakasyon na. Nag-K-pop binge watching kayo. Sinong bias nyo sa lahat ng groups? Yan. Ma'am, mahirap pong pumili. Oo nga, dami. Ako din eh. Multi-fandom ako eh. Ma'am, lahat na lang po. Ha? Ma'am, lahat na. Lahat na? Oo, multi-fandom din ako eh. Hindi ako nag-stick sa isa. Talented kasi sila halos lahat. But wala naman na yung slide ko. Ayan. Okay, close ko lang to. Parang mga girls ang into K-pop yung mga boys natin. Hindi sila masyado. Ayan, share ko lang. Okay. Ang hatol ng koneho. Ito ba yung first slide ko? Ay, hindi ako nakagawa ng slide. Hiniram ko lang to. Ayan. Okay, hilagpasan na natin. Okay, dito tayo sa first part. So, may idea na ba kayo tungkol sa ating araling pabula? Alam ko, simula yata elementarya, pinakilala na sa atin ng ating mga guro kung ano ang pabula. So, meron tayong 4 dyan na bilog o parihaba. Bilohaba pala. Ayan. Ngayon, try nga nating magbigay ng kahulugan para sa pabula. Lalahanin lang natin. Yes, Maria Bibiana? Ma'am, yung pabula po, ma'am, yung mga gumaganap po is mga hayop. Okay, very good. Madalas, ang mga nagsisipagganap sa pabula ay hayop o minsan nadadagdagan ng mga kagamitang nagsasalita. No? Yung mga kagamitang walang buhay, binibigyan ng buhay sa kwentong pabula. Pero ang binibigyan ng malaking parte ng ginaganapan sa kwentong pabula ay ang mga hayop kung saan nagre-representa ang bawat uri ng hayop na ito ng isang kaugalian ng totoong tao. Okay, correct? Meron pa? Ano pang masasabi niyo tungkol sa kwentong pabula? Katangi isip, ma'am. Okay, si Michael, correct? Madalas, dahil nga hayop ang ginagamit ng mga simbolo ng karakter, ay masasabi natin kathang isip ang pagbuo ng kwentong pabula, correct? Ano pa? Karaniwang paksa nito ay tungkol sa buhay na itinuturing na dakilang tao ng mga sinaunang Hindu. Ang aga, nagbasa na talaga. Okay, correct? Sa history, galing siya sa historyang Hindu na naipamalas sa buong mundo. So, bibigyan natin ng diin mamaya yung binasa ni Mark Bryan. Very good. Okay, ano pa? Katang isip mula sa sinaunang panitikan ng daigdig, sabi ni Baby Jane, correct? Sinauna. Lagyan natin ng sinaunang panitikan. Ano pa? Nabanggit din ni Mark Bryan yun, no? Sinauna siya mula sa tawag nito, literatura ng Hindu. Mga Hindu. Isa pa? Ano pang masasabi natin? Pagkatapos basahin ng pabula, ano kaya maaari nating makuha? Nagbibigay aral o leksyon. Okay. So, syempre, hindi mawawala yan, no? Binubuo ang isang literaturang pabula na hindi nagiiwan ng aral. Ayan, ang hirap naman magsulat gamit ang mouse. Okay, hayop, katang isip, sinauna, aral. Correct. So, nabuo na natin. Talagang mayroon na tayong ideya tungkol sa pabula.
Okay? Sa kaligirang pangkasaysayan niya, ayan, ang pabula ay kwento ng mga tauhang tulad ng sinabi niyo, ginagampanan ng mga hayop na kumikilos, nagsasalita at nag-iisip na tulad ng tao. Habang lumilibang sa mga mambabasa, nagbibigay naman ito ng mga matatawarang aral tulad ng nabanggit natin. Masasalimin din sa pabula ang kultura at rehong pinagmulan nito na dapat ipagmalaki at pahalagahan. So bukod sa mga kultura, na isasama din dito ang rehiyon ng bawat bansa. Ang pabula ay isa rin sa pinakamatandang uri ng panitikan, kaya sinabi nating sinauna siya na hindi lamang dito sa Pilipinas, maging sa maraming bansa. No, pag-aaralan natin yung pagkakasunod ng pagkakakilanlan ng pabula dito. Noon pa mang ika-5 at ika-6 na taon bago si Kristo, before Christ, may tuturing ng, ba't naputol yan? Post ko lang to. Nakikita niyo naman siguro sa ang kabuuan sa akin kasi hindi. Asan na yan ang history natin? Naka-class point kasi. Ayan. Okay, nung pamang ika-5, ika-6 na taon bago si Kristo, may tinuturing ng pabula ang mga taga-India. So, hindi natin masasabi na nagsimula kasi ang pabula, pag nagbasa tayo sa internet, ang sinasabi niyang pinagmulan niya ay bansang Gresya, sa Greece, kung saan napapanahon yung paniniwala sa Diyos at mga Diyosa. Pero before Christ, yung siglo kung saan ipinanganak si Kristo, yung pagdadalawang tao, yung pagiging tao niya, nagsimula na ang kwento ng pabula sa mga taga-India. Kaya nga sinaunang Hindo ang pinagmulan ng pabula. Ang kanilang mga pabula ay karaniwang tungkol sa buhay ng itinuturing na dakilang tao ng mga sinaunang Indian na si Kashyapa. No, si Kashyapa ay isang uri ng dakilang tao na sinasamba ng mga Hindu. Ayan. Ang mga kwentong ito ang naging batayan naman ng mga sinaunang Budista. Kaya mula doon sa kwento ng buhay ni Kashyapa at kanyang katuruan, na ipamalas ito sa reliyong Buddhist ng mga sinaunang Budista. Okay? So, as you can see, hindi nga sa Gresya tunay na nagsimula ang pabula, kundi sa sinaunang kasaysayan ng literatura ng India. Si Aesop, ang isang aliping Griego na nabuhay noong ika-6 na taon, ang tinuguri ang ama ng mga sinaunang pabula o tinatawag nating Father of Ancient Fables noong panahong 1620-560 BC. Si Aesop ay kuba at may kapansanan sa pandinig mula sa pagkabata. Lumaki siya at nag-iisip na isang alipin sa isla ng Samos. Okay. So pagkatapos, tignan niyo yung pagkakasunod ika-5, nagsimula sa India. Sa ika-6 na taon, pumasok ngayon si Aesop. Ano yung kapansanan ni Aesop? Isa siyang kuba. Okay. Kuba hunchback. No? At ang kanyang problema sa pandinig ay malala. Nagsimula ito inborn sa kanya. Pero siya ang tinuro ang Father of Ancient Fables kasi marami siyang naisulat na mga pabula. Okay, nakatira siya sa lugar o sa isla ng Samos. Ayan. Si Aesop ay taga-Gresya. Dito na napalaganap ang pabula sa buong mundo. Kaya kilala ng karamihan ng tao na ang pabula ay nagmula sa Gresya dahil nga ang nakilala na manunulat nito ay si Aesop na taga-Gresya or Greece. Okay, so, ang pagkakakilan niya ay napagtibay, ang pagkakakilanlan ng pabula ay napagtibay ni Aesop sa bansang Gresya. Subalit dahil sa kanyang kasipagan, katapatan at talino ay binigyan siya ng kalayaan ng kanyang amo. Naglakbay si Aesop sa maraming lugar sa Greece at pinalaganap ang mga tinipong pabula sa pamamagitan ng pagkikwento. Ang kanyang mga pabula ay tungkol sa buhay ng kalikasan ng tao at kalagayan ng lipunan noong kapanahunan niya. Tinuruan niya mga tao ng tamang pag-uugali at pagkikitungo sa kapwa. Okay. Nung siya ay alipin, nakitaan siya ng kanyang amo ng kasipagan, katapatan at talino. Kung kaya, pinalaya siya ng kanyang amo at hinayaan siyang marating ang kanyang gusto. Kaya nga, naglakbay si Aesop sa Gresya upang ipalaganap ang kanyang talento sa pagsulat ng pabula. Doon sa kanyang pagsulat ng pabula, naging malaking balita ito sa Gresya kung kaya nakilala siya. Dahil sa pamamagitan ng kanyang mga pabula, marami siyang naituturo na magandang pag-uugali at pakikitungo sa kapwa. Nagamit din niya ang kanyang pabula para magpahayag
ng kalagayan ng lipunan. So, nagbibigay siya ng simbolismo ng ugali, simbolismo ng lipunan nila noon gamit ang mga karakter sa hayop. Okay. Upang magawa ito, ginamit niya mga hayop bilang mga tauhan sa kanyang mga pabula dahil bilang isang alipin, wala siyang karapatang punahin ang mga tao, lalo na kung mga ito ay nabibilang sa mataas na antas ng lipunan. Tinatayang nakalikas si Aesop ng mahigit 200 pabula bago siya mamatay. Okay? Ano ang naging dahilan kung bakit nauso sa pabula ang paggamit ng karakter na hayop? Dito, sa kanya kasi nag-originate na yung pagkakakilanlan na ang pabula kailangan gumamit ng karakter. Pero may kadahilanan kasi kung bakit hayop o simboliko ng hayop ang ginagamit. Yes, Brian? Mga hayop Mm. mga hayop na kumakatawan o sumasagisag sa mga katangian o pag-uugali ng tao. Oo nga anak, correct. Pero bakit kaya naisipan ni Aesop na mga hayop ang gamitin niya? May dahilan yun eh. Bakit pwede naman siyang gumawa ng kwento na tao ang gagamitin? Pero ano yung naging main reason ni Aesop kung bakit hayop ang dapat niyang gamitin sa kanyang mga kwento? Hmm? Kasi sa kultura nila, noon, doon sa Gresya, kapag alipin ka, wala kang karapatang pumuna ng kapwa. Maliban na lang kung ikaw ay nasa estado ng pinakamataas. Halimbawa, bahagi ka ng politika, yung namumuno sa lugar, hari at reyna, pwede kang gumamit pagsalita patungkol sa kapwa mo tao. Pero since galing siya sa pagkaalipin, yung kanyang karapatan na gumamit ng mga simbolikong ng tao na karakter ay pinagbabawal. Kaya wala siyang magagawa kasi nasa mababang estado siya ng buhay. Kaya ano pa ba yung mas mababa sa atin sa pagkakaroon tayo ng pag nag-inestado natin yung buhay ng yung pagkakakilanlan natin, 'di ba? Mas mababang uri ang hayop sa atin. Kaya ang ginamit niya ay kung saan siya mas matataas. Meron pa bang tataasan ni Aesop that time? May alipin nga siya. So para sa kanya, mas nakatataas naman siya sa mga hayop. Kaya ang pwede niyang gamitin karakter ay hayop. Doon nagsimula yung pagbuo ng pabula talaga ay gumagamit ng karakter na hayop. Okay? Pagkatapos ng panahon ni Aesop, marami ng mga manunulat ng pabula ang nakilala. Ayan na. So, kung lumaganap mula kay Aesop talaga. Kabilang sa mga ito si Babrias, Phaedrus, Romulus, Hesiod, Socrates, Philocrus, Planudes, at marami pang ila. At kilala din na si Odon ng Charita noong 200, si Marie de France noong 1300, si Jean de La Fontaine noong 1600, at si G.E. Lessing noong 1700, and of course si Ambrose Bierce noong 1800. So marami nang sumunod kay Aesop na mga manunulat ng mga kilalang pabula. So kapag i-research niyo yung mga pangalang mga yan, may mga lalabas silang naisulat na pabula. Okay, hindi na natin babanggitin dito. In passing lang lahat ng mga detalye. Ang mga pabula ay patuloy na lumalaganap sa iba't ibang panig ng diigig hanggang makarating sa ating kapuluan dito sa Philippines. Bago pa man dumating ng mga Espanyol at sakupin ng ating bansa, nakalikha na ng mga pabula ang ating mga ninuno at pinagyaman ng mga ito kasama ng iba pang uring panitikan. Okay, bago pa ang panahon ng mga Espanyol na sumakop sa atin, meron na rin tayong sariling atin na nabuo na kahalintulad ng pabula. Ang pabula ay tumatalakay sa magandang aral tulad ng tama, patas, makatarungan at makataong pakikisama sa kapwa. Mabilis itong lumaganap sa iba't ibang bahagi ng bansa at nagkaroon pa ng regional na version. So, lumaganap na rin sa Pilipinas tulad ng ibang bansa. Katulad ng tao, ang hayop ay may kanya-kanya ring likas na katangian. Dahil dito, mabisang mailalarawan ng aral na ibig pabatid ng manunulat. Sapagkat nung unang panahon ay nahati ang mga mamamayan sa tribo o lipi, ginagamit na tauhan ang mga hayop upang maiwasan ang pag-aakala ng ilang lipi o tribo na sila ang pinagpapatungkulan ng pabula. So, ang usapan na ito ay dito sa Pilipinas. Sa ganitong paraan, may iwasan ang pag-aaway-away at pagtatalo ng mga tao sa pamayanan. Tulad ng iba pang kwentong bayan, sa simula ang mga pabula ay pasalin-salin lang
lamang sa mga bibig ng mga ninuno. So kung makikita ninyo, wala pang naisulat noon, puro lamang oral, no? So yung mga kwentong bayan noon na pag nagkaroon ng pagtitipon, nagkikwentuhan sa family, sa loob ng pamilya, sa loob ng tribo, yun yung gamit ng pabula. Hindi na isulat lahat ng mga kauna-unahang pabula. Pero dito sa Philippines, si Dr. Jose Rizal lang isa sa kilala na manunulat ng pabula. Ayan. May alam ba kayong naisulat niya na? Okay. Kung kilala niyo yung ang Pagong at ang Matching, si Pagong at ang Matching, ayan. I-research nyo kung sino ang nagsulat noon ng pabulang iyon. Alamin niyo kung sinong Filipino. Kasi yun yung kilala dito sa ano natin, no? Sa bansa natin, yung si Pagong at si Matching. Yung nagkaroon sila ng pag-aagaw dun sa bunga ng saging. Ayan. Sino ang nagtagumpay doon? Yung Pagong o yung Matching? Pagong. Pagong. Yung Pagong. Okay, yung huling bahagi niya, itinapon siya ng Matching sa tubig. Hindi niya alam na ang Pagong ay maaring mabuhay sa lupa at sa tubig. Okay, yun yung parang bahagi ng kwento na Pagong at Matching. So, yun yung isa sa pinakakilalang pabula natin. At saka yung si Pagong, at laging si Pagong si Pagong at si Kuneho. Ito naman yung race. Nagtatakbuhan. Sino naman ang nanalo doon? Pagong. Si Pagong pa Si din. Pagong. Okay. So, madalas gamitin ang simbolo ng Pagong, no? Ano bang katangian kaya ng Pagong? Bakit madalas ginagamit na simbolo si Pagong? Mabagal naman siya Wais. Okay, wais, very good. Pero mabagal siya, 'di ba? Bagal. Madaming pwedeng ano yun sa kanya, parang example. Oo, all around siya, no? All around siya, correct? Ano pa? Kasi nga kahit mabagal daw, tuloy-tuloy siya. Oh, 'di ba? Ang Pagong at Matching ay sinulat niyo si Rizal. See? Siya ang pinakasikat na manunulat natin ng pabula. Okay, so tulad ng in-explain ko kanina, nagsisimbolize o sinisimbola ng hayop ang katangian. Halimbawa naman, pag magsusulat ako ng pabula, ang gagamitin kong karakter ay kalabaw. Ano kayang katangian ng nais kong iparating sa aking mga mambabasa? Pag gumamit ako ng kalabaw. Kasipagan. Correct? Kasipagan? Pag gumamit naman ako ng owl. Ano naman ang owl sa Tagalog? Kalimutan ko na. Anong Kwago. simbolo naman? Kwago. Pag gumamit ako ng kwago sa aking kwento, ano naman ang nais kong iparating sa aking mambabasa? Malay. Anong ugali? Malaya del ibon, correct? Ano pa? Kwago. Ano kayo simbolo para sa kwago? Alam niyo ba nung ang Isabela State University, ang kauna-unahang simbolo na ginamit niya ay napakalaking kwago. So, ano kaya ibig sabihin ano kaya sinisimbola ng kwago? Mami, yung mata niya. Hindi, mata ko talaga, malaki, correct, pwede rin. Night vision. Pero yung dito, anak ko, yung dito niya. Kwago kasi, kapag Isip mo. yes, isip, wisdom ang simbolo. Katalinuhan kasi ang sinisimbolo ng kwago. Okay. Yung dun naman sa mata niya, kaya malaki yung mata niya, nocturnal siya, no? Nocturnal animals ang mga kwago. Hindi sila nakakakita ng maliwanag tuwing daylight, nakakakita sila tuwing gabi. Kaya ganun yung ng mata niya. Kaganyan, dilat, parang laging puyat yung mga kwago. Okay, so nakukuha ninyo yung paggamit ng mga simbolismo gamit ang hayop. Ayan, ganyan yung ginagawa ni Aesop dati. At ganun din si Dr. Jose Rizal sa mga sinusulat niya. Okay, balik tayo. Subalit nang magkaroon sila ng sistema ng pagsulat, ang ilan sa mga ito ay nagawa nilang maiukit sa malalaking bato ang balat ng mga punong kahoy. May ilan ding naisulat sa papel na sa paglipas ng panahon ay nilathala at lumaganap hanggang sa kasalukuyan. So, sa pagsulat noon sa ating bansa ng pabula, dahil nga puro verbal lang mga tribo noon, naisulat nila sa mga balat ng punong kahoy, sa mga dahon, hanggang sa naging papel, at ngayon ipalaganap na yung mga kwentong yon. Sa kasulukuyan, muling binabalikan ang kahalagan ng pabula. Ilang pabula ang tumatalakay ukol sa tamang pakikipagkapwa at samahan ng mga tao tulad ng mga taong nakatataas ng antas sa lipunan o mga taong nasa posisyon, mga empleyado, mga nanunungkulan sa gobyerno, sa mga magulang at anak, at iba pa. Kaya kasi Dr. Rizal dati, di ba nga, ang ginagamit niyang panlaban sa mga negatibo ng gobyerno ay panulat. Kaya nga isa ang pabula sa kanyang ginamit upang magpalaganap ng
kailangan iparating sa taong bayan. Kasi noon, 'di ba, walang kalayaang makapagsulat ang mga Filipino writers. Sa Noli Me Tangere isinulat niya, pati si El Filibusterismo, pinagbabawalan mga Filipinong magsulat ng laban sa gobyerno. Kaya ang ginamit ni isa na means ni Dr. Rizal ay ang pabula. Okay, so yun ang kaliganang kasaysayan ng pabula. So hopefully naintindihan natin yung ibang bahagi dyan. Kung pag-aralan pa natin mas marami pang detalye, ayan. Okay, so ang kilalang kwento sa ating aklat para sa pabula ay ang hatol ng kuneho na hindi na natin babasahin pa rito. So ipapakita ko na lang yung mga larawan. Okay? Siguraduhin nyo nabasa nyo na ba? Lahat kayo? Hindi pa. Sino rito ang hindi pa nakapagbasa? Raise your hands. Meron pa. O, sige. Basahin na lang natin ngayon. Basahin na lang natin. Hindi ko na i-discuss. Tuloy-tuloy. Kayo naman ang magbasa ngayon. Okay? Sinong gustong magsimula para sa unang bahagi? Pakinggan lang natin yung inyong pagbabasa. Or pakinggan na lang natin. Kayo na, para mas intindihan. Michaeline, unahin mo na. Ikaw na lang, Nakshi. Ayan. First part. Ang tahol ng kuneho. Tahol? Nakatol. Ay, hatol! Hindi tumatahol ang kuneho, Michaeline. Hatol. Okay, nagulat ako. Okay, sige na. Noong unang panahon, Ang tahol ng kuneho. Ang ganda pa ng introduction mo eh. noong unang panahon na ang mga hayop ay nakapagsasalita pa. May isang tigreng naghahanap ng pagkain sa gubat. Sa kanyang paglilibot, nahulog siya sa pagkakalalim ng hukay. Paulit-ulit na sinubukan ng tigre ang makaahon, subalit siya ay nabigo. Sumigaw siya ng sumigaw upang humingi ng tulong, subalit walang nakarinig sa kanya. Ayan. So, unang bahagi dyan ay ang hayop na tigre. Ano nangyari sa kanya? Nahulog siya sa butas. O, pagkahulog niya, syempre, pag ikaw nahulog doon sa butas, gusto umakyat, hingi ka ng tulong, kaya sigaw siya ng sigaw. Pero walang nakaririnig. Yun yung first part. Next. Sinong gusto magbasa? Yes, Ian Michael. Kinabukasan muling sumigaw ang tigre upang humingi ng tulong hanggang mapaos. Gutom na gutom at hapong-hapo na ang tigre. Lumapasay na lamang siya sa lupa. Ayan. So, sumigaw siya ng sumigaw, kinabukasan hanggang sa maubos ang boses, hanggang sa magutom, hanggang sa mapagod, hanggang sa wala na siyang magagawa, kundi humiga na lang, lumupasay na lang sa lupa. Next. Yes, Heart? Naisip niyang ito na ang kanyang kamatayan. Walang ano-ano ay nakarinig siya ng mga yabag. Nabuhayan siya ng loob at agad tumayo. Tulong! Tulong! Muli niyang sisinigaw. Isang tigre. Sabi ng lalaki habang nakadungaw sa hukay. Pag-iusap, tulungan mo akong makalabas dito. Pagmamakaawa ng tigre. Kung tutulungan mo ako, hindi kita kalilimutan habang buhay. Ayan. So, nung may narinig na yabag yung tigre, nabuhayan siya ng loob. Sino yung unang nakakita sa tigre? Sa hukay? Isang? Lalaki. May karakter na pumasok. Tao, lalaki. Nakita siya sa hukay. Ngayon, may pakiusap yung tigre. Kapag tinulungan siya, anong sinabi niya? Anong pangako niya? Hindi niya makakalimutan. Tulungan mo ako makalabas dito. Tatanawin kong malaking utang na loob, hindi kita makakalimutan habang buhay. Yun ang kanyang pangako. Sige, tingnan natin. Next. Michaeline? Naawa ang lalaki sa tigre, subalit naisip niyang baka kainin siya nito. Gusto sana kitang tulungan, subalit nangangamba ako sa maaaring mangyari. Patawad, ipagpatuloy ko na ang aking paglalakbay. Wika ng lalaki at nagpatuloy sa paglalakad. Sandali, huwag mong isipin yan. Pag-iusap ng tigre, huwag kang mag-alala, pangako ko hindi kita sasaktan.
Ayan. So, may agam-agam yung lalaki bago tumulong kasi baka kainin daw siya. Pero nangakong muli na hindi daw. Anong pangako na naman ikalang pangako ng tigre? Hindi kita sasaktan. Oh, maraming nagsabi sa amin yan, pero ginawa rin naman nila. Ano kayo? Huwag kang mag-alala, pangako ko hindi kita sasaktan. Asan kayo ngayon? Manang niya kayo. Ayan, parang ganun lang yung pangako ng tigre. Okay, kumagat kaya sa pangako ng tigre ang taong ito, ang lalaking ito? Yes, ma'am. Jennifer, nag-raise ka kanina. Bigyan natin ng chance si Jennifer. Medyo nahuli lang. Jennifer, please read. Pakibasa nga, anak. Nagmamakaawa ako, tulungan mo ako kapag ako ay nakalabas dito, tatanawin kong malaking utang na loob. Tila labis na nakakaawa ang tinig ng tigre kaya bumalik ang lalaki upang tulungan ito. Nakahanap siya ng troso at dahan-dahan niyang ibinaba sa hukay. Gumapang ka rito, sabi ng lalaki. Gumapang ang tigre sa troso hanggang makaahon sa hukay. Nakita ng tigre ang lalaking tumulong sa kanya. Naglaway ang tigre at naglakad paikot sa lalaki. Ayun na. Paano iniligtas ng lalaki dahil naawa siya sa tigre? Paano niya niligtas yung tigre na makaahon? Anong gamit niya? Troso. Troso. Diba, nagbaba siya ng kahoy na malaking ganyan. So, umakyat ngayon. Pagkaakyat ng tigre, meron ditong itsura ng tigre. Naglaway ang tigre at naglakad paikot sa lalaki. Nang ibig sabihin ay, ano ibig sabihin ng paglalaway ng tigre? Gusto kumain. Gutom ng Parang Oo, 'di ba ganun yung parang, wow, yummy, sabi niya dun sa lalaki. Pagkaakyat niya pa lang kasi gutom na gutom siya, ilang araw siya dun sa loob ng hukay eh. Yung pangako niya biglang nawala. Pagkakitingin niya dun sa lalaki, naglaway siya. Tapos mayroon pa siyang ginawang iniikutan niya. 'Di ba ganun yung behavior ng tiger pag nanonood kayo ng mga umiikot sila sa kanilang prey, yung kanilang nahuling kakainin. So ganun yung ginawa niya sa tao. No, nakalimutan niya agad yung kanyang pangako. Ganyan kasi kung kailan nangangako, bigla-biglang nakalimutan. nakakalimutan. Oo, may mga ganun. Nakahanap lang ng bago, manilimot na. Parang ganun. Mas better. Charot. Okay, next. Tignan natin. Yung gusto magbasa? Mamaya, si Heart muna. Mamaya si Michael. Heart? Sandali, hindi ba nangako ka sa akin na hindi mo ako sasaktan? Ito ba ang paraan mo ng pagpapasalamat at pagtanaw ng utang na loob? Sumbat ng lalaki sa tigre. Wala na akong pakialam sa pangakong iyan dahil nagugutom ako. Hindi ako kumain ng ilang araw tugon ng tigre. 'Di ba? Ang bad-bad nung tigre. Wala na siyang pakialam dahil kumakalam ang kanyang sikmura. Wala na yung pangako. Tuloy natin. Sian Michael? Sandali, ang pakiusap ng lalaki. Tanungin natin ang puno ng pino kung tama bang kainin mo ako. Sige ang wika ng tigre, pero pagkatapos na natin siyang tanungin ay kakainin na kita. Gutom na ako. Ipinaliwanag ng tigre at ng lalaki sa puno ng pino ang nangyari. Anong alam ng tao sa pagtanaw ng utang na loob? Tanong ng puno ng pino. Ayan, no. So may pumasok na isang karakter, no? Si Puno ng Pino. Nung napadaan sila, habang nag-uusap sila, may nakita silang puno ng pino. Ayan, pine tree yatang Tagalog nito, puno ng pino. Ngayon, ikwinento nila yung nangyari sa tigre, yung buong pangyayari. Pero ito yung naging hatol ng puno ng pino. Imbes na tutulungan yung tao, ito pa yung one, dinagdagan niya pa, no? Parang pinush niya pa na gawin na ng tigre yung kanyang gawin. Sabi niya, anong alam ng tao sa pagtanaw ng utang na loob? Parang may galit ang pino sa mga tao. Tignan natin kung meron kayang kasaysayan ng kasamaan ng tao sa puno ng pino. Ayan. Basahin natin, bakit galit? Yes, Michaeline, ang puno ng pino sa mga tao? Bakit ang mga dahon at sanga namin ang kinukuha ninyo upang mapainit ang inyong mga tahanan at maluto ang inyong mga pagkain? Mga taon
ang binibilang namin upang lumaki. Kapag kami malalaki na pinuputol ninyo, ginagamit ninyo kami sa pagpapatayo ng inyong mga bahay at pagpapagawa ng inyong mga kasangkapan. At isa pa, tao rin ang humuhukay ng butas na iyan, utang na loob. Huwag ka nang magdadalawang isip, tigre. Sige, pawiin mo ang iyong gutom o anong masasabi mo doon? Tanong ng tigre, habang nananakam at inungusuan ang lalaki. Sa mga sandaling iyon, dumaan ang isang baka. Hintay, hintay, pakiusap ng lalaki. Tanungin natin ang Sige, tuloy, ate. baka sa kanyang hatol. Sumang-ayon ang tigre at ipinaliwanag nila sa baka ang nangyari. Ah. Inihiling ng dalawa ang opinyon ng baka. Oh, ayan. So, pagkatapos ng punong pino, ayaw talaga, no? Sinulsulan pa ng ano, kasi may galit pa lang puno ng pino sa mga tao dahil nga daw kinokonsume yung lahat ng parte ng katawan para sa ikabubuhay ng tao. Kaya sabi niya, kainin mo na kit, di, madali, kung gutom ka, kainin mo. Ganun yung sabi ng puno ng pino. Pero buti na lang, may napadaan na isang karakter. Dumaan naman ng isang baka. Sino kayang papanigan ng bakang ito? Ayan. So, hiningi nila yung opinion, pumayag pa rin naman. Kahit nananakam na yung tigre, pumayag pa naman, no? So, meron pa naman siya, I give you the benefit of the doubt. Sige, pakinggan natin yung opinion ng baka. So, ano naman ang opinion ng baka ngayon? Yes, Divine? Sa ganang akin, walang duda sa kung ano ang dapat gawin. Wika ng baka sa tigre. Dapat mo siyang kainin. Tignan mo, mula nang kami ay maisilang, naglilingkod na kami sa mga tao. Kaming mga baka ang nagbubuhat ng mabibigat nilang dalahin. Inaararo naming mga bukid ang bukid upang makapagtanim sila. Ayan. So, tinanong ang baka ngayon. May galit din. May galit din. Kaya ang kanyang hatol ay dapat niyang kainin. Wala nang isip-isip pa. Kainin mo na yan. Kasi nung bata pa kami, pinahirapan na kami niyan. Inaaraw namin yung buong bukid ng mga tao. Mga ganun yung rason niya. So, wala pa rin na naman. Hindi may makahingi ng tulong yung tao. Tumulong na yung tao, no, sa tigreng ito. At kwento na rin nila yung kalagayan ng tigre dati na tinulungan niya. Pero, pag tinanong nila yung yung baka, yung puno ng pino na may masamang karanasan sa tao, eh yun pa rin yung nananaig sa puso nila. Galit pa rin sila sa tao. Next. Basahin natin susunod. Yes, Michaeline? Subalit ano ang ginagawa nila kapag kami ay tumatanda na? Pinapatay kami at ginagawang pagkain. Ginagamit nila ang aming balat sa paggawa ng kung anong-anong bagay. Kaya wag mo na akong tanungin tungkol sa pagtanaw ng utang na loob. Talagang galit na galit yung baka. Ayan. So, tuloy natin si Heart. Si Heart yata yung nag-trace kanina. Kainin mo na ang taong iyan. Tingnan mo, lahat sila ay sumang-ayon sa akin, kaya humanda ka na sa iyong kamatayan. Wika ng tigre habang bumubuelo upang sakmalin ang lalaki. Alam na ng lalaki na ito na nga ang kanyang katapusan, nang biglang dumating ang lumulukso-luksong kuneho. Sandali, tigre, sandali, sigaw ng lalaki. Ano na naman, singhal ng tigre. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng huling pagkakataon. Tanungin natin ang kuneho para sa kanyang hatol kung dapat mo ba akong kainin. Walang kwenta. Alam mo ang sagot niya. Pareho lang ng sagot ng puno ng pino at ng baka. Ayan. Thank you very much. So, haktong, sasakmalin na ng tigre yung tao. Pero, buti na lang, may savior. May lumuluksong, nagpakita, may lumuluksong kuneho. Nagbuhay na naman ng loob ang tao ngayon. Saglit lang, may isa pa. Ito pa, may chance pa ako. Ayaw kong mamatay. Abang mayroong pag-asa, tatanggapin ko yung oportunidad. Parang ganun yung nangyari sa tao. So, sabi naman nung alam mo na may magiging sagot. Ganun din sa sagot ng puno ng pino at baka. Walang kwenta yan. Ganun pa rin. Pero ganun pa man, pinagbigyan na naman nila sa huling pagkakataon, no, ang hiling ng tao.
Yes, Michaeline, tapusin mo na. Pakiusap, parang awa mo na. Pagsusuma mo ng lalaki. O sige, pero huli na ito. Gutom na ako, sagot ng tigre. Isinalaysay ng tigre at ng lalaki ang nangyari. Matamang nakinig ang kuneho. Ibinikit ang kanyang mga mata at pinagalaw ang kanyang mahabang tainga. Pagkalipas ng ilang sandali, muli niyang idinilat ang kanyang mga mata. Malumanay at walang ligoy na nagsalita ang kuneho. Naiintindihan ko ang inyong isinalaysay. Subalit kung ako ang magpapasya at magbibigay ng mahusay na hatol ay dapat tayong magtungo sa hukay. Muli ninyong isalaysay sa akin ang nangyari. Ituro ninyo sa akin ang daan patungo doon, wika ng kuneho. Ayan. So, may kakaibang gustong mangyari yung kuneho para mabigyan niya ng tamang desisyon o tamang hatol yung nangyari. So, sabi niya, kwento na nila, hindi, ayoko ng kwento lang, gusto kong makita kung ano talaga yung nangyari para makapagbigay ako ng mahusay na hatol. So, ang ginawa nila, puntahan natin muli kung saan kayo unang nagkita ng lalaki, itong tigre siya lalaki, saan kayo unang nagkita, sabi, tara doon, para mahusay yung aking hatol. So, hindi siya basta nagbigay ng hatol niya sapagkat gusto niyang makita yung totoong nangyari nung una para ma-visualize niya lahat maging maayos yung kanyang hatol. Okay? Ganun yung pagdidesisyon ng kuneho. Okay? Heart? Ay, Valerie. Yes, Valerie. Sabi mo, nahulog ka sa hukay at ikaw naman ay nakatayo dito sa taas. Wika ng kuneho sa tigre at sa lalaki. Pumunta kayo sa mga posisyon ninyo noon upang mapag-isipan ko pang mabuti ang aking hatol. Tumalon agad ang tigre nang hindi nag-iisip. Ang nais lamang niya ay matapos na agad ang usapan nang makain na niya ang tao. Ganito ang kalagayan ninyo noon? Ikaw, tigre, ay nahulog sa hukay at hindi makaahon. Ikaw naman, lalaki, narinig mo ang paghingi ng saklolo kaya tinulungan mo ang tigre. Ngayon, tinuro ng tigre at ng lalaki ang hukay sa kuneho. Tingnan natin. Maaari na akong magbigay ng aking hatol. Ang problemang ito ay nagsimula. Pakituloy na? Nasimulan ng tulungan ng tao ang tigreng makalabas sa hukay. Paliwanag ng kuneho na tila may ibang kausap. Sa ibang salita, kung ang tao ay hindi nagpakita ng kabutihan at iniwan ang tigre sa hukay, walang naging problema. Kaya naisip ko na magpatuloy ang tao sa kanyang paglalakbay at dapat na manatili ang tigre sa hukay. Magandang umaga sa inyong dalawa. Wika ng matalinong kuneho at nagpatuloy sa kanyang paglukso. Ayan. So, yun yung naging hatol ng kuneho, no? Ibinalik niya sa pinakauna nangyari. Ito namang tigre, nung sinabi, saan dati mong posisyon? Sabi nung kuneho, doon sa ilalim. Tumalon siya agad dahil gusto nang kainin yung tao. Ganun din yung tao, pumunta sa kanyang posisyon, tinanggal din yung troso. Siyempre, yung pinaka-original nga, no? Sabi niya, kung hindi naman napadaan at tumulong yung tao, patuloy yung kanyang paglalakbay. Kaya ibinalik ko sa original. So, kung di yung nagpakita ng tulong, o naawa yung tao dun sa tigre, wala namang problema. Kaya ngayon, nais ko, patuloy na lang sa paglalakbay yung tao para wala na tayong problema ngayon. Pagkatapos nun, bumati pa siya. Magandang umaga sa inyong dalawa, tapos palukso-lukso na naman siya ang umalis. And then, end of the story. Bumalik sila sa original position na parang walang nangyari at parang walang problema. So, yun yung paghahatol ng kuneho. Naintindihan natin yung kwento? Yes, ma'am. Okay. Para sa inyo, ayan. Yes, ma'am. Ayan. Para sa inyo, sinang nagbigay ng pinakamahusay na hatol? Doon, Pino? Sino ba yung Pino? Baka? O kuneho? Yes, Heart? Kuneho po. Kuneho. Bakit nak? Bakit mo nasabing siyang may pinaka-the best na sa suggestion o hatol? Ma'am, kasi tinignan niya yung, tawag doon? Yung, naman yun? Yung, inalam niya muna yung nangyari dun sa dalawa.
Okay, correct? Gusto niya talaga, no? Tinignan niya, hindi lang basta nakinig siya sa kwento. Tinignan niya kung paano nangyari. No? Very ano siya, systematic and psychological. Okay, meron pa ba? Magbibigay ng rason bakit the best ang hatol ng kuneho? Nagtataas ka kanina, Michaeline? Ma'am, yung tinignan niya kung ano yung unang nangyari sa kanilang dalawa kung bakit sila nag-aaway. Oh, tinignan niya yung punot dulo, bakit nagkaroon ng problema. Okay. So, magaganda yung kasagutan ninyo. Correct naman yung dalawang kadahilanan. So, yan. Sa totoo nga, yung kunehong nagbigay ng tamang hatol. Ano pa? Kung mapapansin nyo, doon sa hatol ng puno ng pino tsaka baka, meron silang hinanakit. No? Kaya ang kanilang desisyon ay naapektuhan nung kanilang personal na hinanakit, which is wrong. Samantalang itong kuneho, kung mapapansin nyo, wala siyang inisip na personal niyang karanasan para magbigay ng desisyon sa iba. Oh, 'di ba? Minsan doon tayo nasisira bilang tao eh. Halimbawa, may magkakaibigan, nag-away, pero hindi ka kasali dun sa away, no? Ngayon, yung dati mong kaibigan na nainaway na yon, eh meron kang personal na damdamin, pero sa aktong yun, hindi ka kapasali sa issue. Minsan, apektado yung decision mo, pagbibigay mo ng advice dun sa friend mong nag-away dahil sa personal mong karanasan. Imbes na mapagbatiin mo sila, susulsulan mo. Mas magkakaroon ng problema dun sa dalawa. Dahil nga, yung personal mong sakit ng loob ay dinadagdag mo sa pagbibigay mo ng hatol or advice. So, ganun yun dito. Minsan, wag nating, sabi nga nila, kapag galit ka, pumikit ka ng 10 seconds or magbilang ka ng 1 to 10 para mahimasmasan ka bago ka magsalita. No? Kung galit ka, wag kang magdesisyon agad. Okay, ganun yung gustong iparating din nung part nung sa kuneho. Nung nagbigay siya ng desisyon, wala siyang, ako noon, ginagawa kaming lechon ngayon eh, para kaming manok na nililitsyon ng mga tao. Ganun sana siya. Pero hindi eh. Ang tinignan niya talaga, yung doon problema nung dalawa. So, napakaganda, napakawais nung ginawa nung kuneho. Ayan. So, kanina, nalaman natin yung Kaligirang Pangka sa 11:48. I-close na natin yung hanggang 12, no? Okay lang yan. Makinig lang kayo dyan. So, kanina, napakinggan natin yung Kaligirang Pangkasaysayan ng pabula sa buong mundo. Ngayon naman, yung personal naman na kultura at literatura sa pabula ng Korea. Ako na lang magbabasa. Ang mga hayop ay hindi lamang mga nilikhang gumagala sa kapatagan at kabundukan. Ang mga ito ay may simbolong ugnayan sa bansa at sa mga mamamayan nito. Sa Korea, mahalaga ang ginagampanan ng mga hayop sa kanilang mitolohiya at kwentong bayan. Ayon sa kanilang paniniwala noong unang panahon daw ay may isang tigre at oso na nagnanais maging tao. Nang bumaba sa lupa ang kanilang Diyos na si Wanin, Diyos ng kalangitan, ay humiling ang isang tigre ng isang oso na maging tao. Ayan na. So, ang kwento ng kauna-unahang pabula ng Korea ay tungkol dito sa oso at saka tigre, kung saan humiling sila sa Diyos ng kalangitan na si Wanin na maging tao. Ang sabi ni Wanin ay magkulong sa kuweba ang dalawa sa loob ng 100 days. Dahil sa marubdob na pagnanasang maging tao ay sumunod sa pinag-uutos yung dalawa. So, ito naman sabi, ito yung parang arrangement nila with Diyos ng kalangitan na si Wanin. Sige, kung gusto niyo talaga maging tao, sundin niyo lahat ng sasabihin ko para maging tao kayo. Unang-una, pumasok kayo sa kuwebang yan at manatili kayo dyan ng 100 days. Dahil nga sa kagustuhan ng dalawang maging tao, sinunod nila yung pinag-uutos ni Wanin. Pagkalipas lamang ng ilang araw ay agad ding lumabas ang tigre, subalit nanatili sa loob ng kuweba ang oso. Pagkalipas ng 100 araw, may isang napakagandang babae ang lumabas ng kuweba. Ang babae ay natuwa sa kanyang itsura at kinausap muli si Wanin. Nagpasalamat siya sa Diyos at muling humiling na sana ay magkaroon siya ng anak. So pagkatapos ng miling, dun sa kanilang arrangement sa 100 days, ang hindi nakatiis ay si tigre. Lumabas siya, no? Wala pa, ilang araw lamang nakalipas, lumabas agad yung tigre. Ang nanatili hanggang 100 days ay yung oso. Ngayon, pagkatapos ng 100 days, yung oso, paglabas niya, isa na siyang napakagandang babae. Pagkalabas niya, natuwa siya, pero humiling ulit siya sa Diyos. Ang hiniling niya naman ay magkaroon ng anak. Pinababa sa lupa ng Diyos ang kanyang anak na si Wanong. Si Waning yung isa na si Wanong, anak ng Diyos ng kalangitan, at pinakasal sa babae. So si oso,
na naging babae ay pinakasal ni Waning sa kanyang anak. Sila ay nagkaanak nanganak ng pinangalanan nilang Dangun. Si Dangun ay naging hari. Pinaniwalaang dito nagsimula ang pagkakaroon ng simbolong hayop ang iba't ibang dynasty sa Korea. So, yung generation ng mga dinastiya ay mula daw sa pagiging hari ni Dangon, mula doon sa kanilang pabula na oso at tigre. So, doon nagsimula ang iba't iba pang, nagsanga-sanga ang iba pang pabula ng Korea. 'Di ba? Ang grabe nung paniniwala nila sa kanilang pabula kung saan doon pa nagsimula yung mga dinastiya ng bawat ah, dinastiya na alam yung kung sa atin tribu-tribu sa kanila dinastiya. So ganun yung pamumuno ng mga emperor, ganun. So sumasakop-sakop din nun. So para sa kanila nagsimula ang lahat ng yon doon sa pabula ni oso at saka na tigre. Ang pabula isa sa mga sinaunang panitikan sa daigdig nung nabasa ko na ba 'to? Okay na 'yan. Okay, so sa tingin ko, alam na natin, no, nakuha na natin yung history ng pabula natin sa daigdig at pabula ng Korea. So ngayon, arrange naman natin ang pagkakasunod ng nasa larawan bago tayo mag-end sa umagang ito. Okay, nasagutan nyo na sa module nyo to. Ito bang naibigay kong module o wala pa sa inyo? Ma'am, Wala napansin. po. Wala pa po. Ay, wala pa to. Ma'am, exam yung binigay mo sa akin, ma'am. Ay, oo nga. Ito pala yung Sabi susunod. Naku, malalaman nyo na yung sagot. Oh, may tumatawag. Wait lang. Cancel ko lang. Decline. Okay, tumatawag na naman yung mga mudrakel sa school, hindi ko schedule. Okay, so ayusin natin, i-arrange natin yung pagkakasunod-sunod. Okay, dito. So mag-take note na kayo ng mga activities kung nasa ano nyo to, nasa module ninyo mamaya. Okay, sino ang unang nakita sa kwento? Tigre. Tigre. So, Tigre. ang number 1 dyan ay tigre. Sinong sumunod? Lalaki. Lalaki, ma'am. Ay, lalaki. Lalaki. Next, pagkataas ng lalaki, sino unang sumunod na nakita sa kwento? Puno. Puno Puno ng ng pino. Puno ng pino. So, 1, 2, and 3. Ikaapat? Baka. Ba't ko tinuro? Ikalima? Kuneho. Oo, ayan yung arrangement ng kwento. Ganyan lang kadali sumagot dun sa module. Check ko nga muna yung module natin. Baka may feed ko lahat ng... Okay, wait lang. Wala naman. Mga words na pala to. Okay, mga pag-uugali. Okay. Sige. Mas marami palang grammar. Okay. Tsaka review dito. Okay na. Madali lang yan. Okay, next. Ano ba bang nandito sa material? Okay. Bigyan lang natin ng simbolo yung mga katauhan. Sabi rito kasi ilarawan natin, makatutulong ito sa module nyo, ilarawan ng katangian at ginagampanan ng bawat taunan sa pabula. So, sinagot natin kanina, unahin natin yung tigre. So, ang gagawin ninyo, magbigay kayo ng katangian at ang ginampanan nila sa kwento. Okay? So, sa tigre, ang pangalan ng tauhan ay tigre. Anong katangian ng tigre doon sa kwento? sinungaling. Sinungaling? Correct? Taksil. Taksil? Correct? Traidor. Traidor? Correct? Uto-uto. Hmm? Uto-uto. Oh, pwede rin. Sa dulang bahagi na. Yung uto-uto rin siya, no? Kahit ano. Tuso kasi siya. Kaya siya ang natuso. Ano naman yung ginampanan? Oy, wag naman ganun, Nakshi. Pwede yung ano na lang siguro. Sa ano yung sinabi nila kanina? Uto-uto. Okay na lang gamitin natin yan. Actually, ganun din siya in real life. Yung sinabi ni Michaelin. Kasi nga, masama yung kanyang hangarin, no? Kaya bumalik sa kanya. Ano naman yung ginampanan nila? Siya yung nahulog sa butas. Okay. Sa ginampanan nyo nang ilalagay nyo kung ano yung role nila, kung ano nangyari sa kanila dun sa kwento. Okay? So, meron na tayo, naibigay nyo katangian. So, ang ginampanan is, siya ang nahulog sa hukay. Ano pa? Siya ang gustong kumain sa tao. Pwedeng ganun. Okay? Next. Anong sumunod? Lalaki. Ano ang katangian ng lalaki sa kwento? Mabait. Mabait? Correct? Ano pa? Yung paraan ng pagtulong niya? Naawa mo. Maawain? Correct? Ano pa?
Matulungin. Matulungin. Correct. Yun yung pinaka-eksakto kasi yun yung talagang namayani doon sa kwento. Okay? Ano ang kanyang ginampanan sa kwento? Sa tigre. Tumulong. Yung tigre. Correct. Siya yung tumulong sa tigre. Okay, Sa ganun lang. tigre. Ganun lang kadali. Next, number 3, puno ng pino. Ano ang katangian ng punong pino sa kwento? May sama ng loob. Katangian, nak, katangian. Sul-sul. Kung may sama ng loob, ibig sabihin, Galit, mapagtanim. Ano? ma'am. Sul-sul. Oh, ulit? Sul-sul. Sulsol? Ano pa? Katangian kasi. So, sabi kasi may sama ng loob. Pwede nyo sabihin, mapagtanim ng sama ng loob. Correct? Ano pa? Ano pa ba yung mga pwede maaaring sabihin natin na ano? Mapaghiganti. Pwede, no? Mapaghiganti. Ano pa? Bigay na ako ng mga tamang sagot dyan. Dapat kayo nagbibigay. Ano pa? Katangian nila? May galit. Magagalitin. Pwede. Ano pa ba? Meron pa yan. May naisip pa ako. Sige, go. Kaya nyo pa. Tingnan nyo yung lahat ng anggulo nung ginawa niya or nung hatol niya. 3 minutes to go before we end. Ano pang Karoon ng sama. Doon lang talaga umikot, no? Yung papaghiganting niya, pagtanim ng sama ng loob. Walang konsiderasyon, sabihin nyo na lang. Kwento namang tumulong yung tao. Okay? Ginampanan. Tagahatol. Okay, tagahatol. Pero lagi kasi marami sila naghatol, so pwede nating sabihin siya ang unang nagbigay ng hatol o siya ang unang tagahatol. Correct. Okay, next. Baka. Parang pareho lang, no? Anong naging katangian ng baka doon? Nagtanim din ng galit. Mapagtanim ng galit. O pareho sila halos. Ginampanan? Pangalawang Tagahatol. Pangalawang tagahatol or tagahatol is correct. Next. Kuneho. Katangian? Matalino. Correct. Matalino. Ano pa? Wais? Ang right term? Ano pa? Walang favoritism. Walang favoritism. Ibig sabihin, pantay-pantay ang Pinapanaig niya yung opinion ng dalawa. Okay, sige, pwede. Kailangan buuin nyo as katangian nyo na. May punto kayo pero dapat ang word na gagamitin nyo, isang katangian siya. Patas magbigay ng desisyon. Pwede rin yun. Ano pa ba? Matalino, nasabi nyo na. Okay. Alos yun naman, no? Yung nakita natin doon. Tapos, kayo na ang bahala sa term na gagamitin nyo. Basta gawin yung katangian yung naiisip nyo. Ginampanan. Pangatlong tagahatol. Siya na yung pinakahuli, kaya Huling tagahatol. huling tagahatol ang ginampanan. Okay, sana magamit nyo yung mga ideyang yan na namayani dito sa ating pag-aaral sa kwento at kaligiran pangkasaysayan ng pabula, ng daigdig at ng Korea at ang kwentong ang hatol ng kuneho. Ayan, so yung gramatika dyan, madali lang naman, mga level lang ng mga salita ang meron dyan sa module ninyo or sa module na ibibigay ko ngayong 7. So, sana matapos ko siya. In case na magkulang, kasi nga nasira yung printer namin sa school, medyo mabagal ang production, soft copy na lang, mag-answer sheet na lang yung mga mauubusan. Ayan. So, check ko lang, baka may nakalimutan akong i-discuss. Ma'am? Yes, na. Ma'am, isasagutin din po yung pinost mo sa Google Classroom? Yung, kasi yun yung exam nyo, nahawak nyong hard copy. Kung meron kang kopya nun, huwag ka nang magsumagot doon kasi nakagawa ka na. Ipapas nyo na lang naman ngayong 7 yun, di ba? Yung mga wala lang kopya nun, sila lang ang mag-answer sheet. Okay? Intindihan na natin? Sabihan nyo rin yung mga klase nyo, baka hindi naintindihan yung instruction na. Para lang yon sa mga walang hawak na exam. Kasi hindi lahat nakakuha. Marami pang natira dun sa guardhouse na exam eh. Hindi nakakuha. Tapos yung iba hindi ko na-distribute.
Wait, nakat yung internet. Okay, dahil sa, ayan na, your lost connection, trying to connect, trying to reconnect. Ayan, nawala ako sa ere. Medyo nag-reconnect yata. Hello, nandiyan pa kayo? 17 na lang yung natira. Yes, ma'am. Wala ng internet kasi nag-change server daw yung namin, internet connection namin. Kaya medyo nawala ng konti. Okay, sa mga nandyan pa, ulitin ko lang, wag nang sasagot doon sa Google Classroom. Ang atupagin na lang ng iba doon ay yung RBI. Okay? Yung iba, mag-answer sheet sila kasi wala silang hard copy. Paano po yung bagong RBI? Meron na po ba? Yes, meron na. Nandun na sa Google Classroom, anak. Yung unang link, yung ikalawang link yata na sinend ko gabi, yun yung RBI natin. Nandun na. So, kompletuhin nyo base sa nilagay kong rubric para makakuha kayo ng 100 points. Sayang din yung dagdag grade na yan. Malaki ang talon ng grade nyo kapag na-accomplish nyo sa RBI. Isipin nyo RBI, nakakatulong sa inyo ha. Pakinggan nyo naman. Kasi minsan advanced sila At least meron kang idea. Ewan ko kung binasa rin doon yung hatol ng koneho. Feeling ko oo Ayan. So, yun. End na tayo. Nag-overtime na ako ng 3 minutes. So, thank you very much sa pag-attend ng aking klase. Hopefully, magkita-kita tayo sa susunod na klase natin sa Webes. The same time, basta within 10 to 12, no? Minsan nahuhuli ako kasi inaayos ko pa yung mga materials ko. So, usually ganun. Maghintay lang kayo ng klase natin from 10 to 12. Okay? So, thank you very much muli. Thank you sa pag-attend sa aking klase at kita-kita tayong muli. Bye-bye! Bye, Bye, ma'am. ma'am. Thank you. Sa 7 ang submission ng ng lahat ng module. Bye. Kain na. Happy lunchtime.